Guys, good afternoon. Welcome back to my channel. And I'm here again, Mami Ria Palmarogas. Mami Ri on my YouTube channel, on your YouTube screen. And I would like to share something about not engaging in nonsense talk by Pastora Melissa Benedicto of Light Church May Kawayan. So guys, let's see what is this all about. Diyos ko, Lord. Sorry guys. So, toxic people bring out the worst in you. Kasi sabi sa 1 Corinthians 15:33-34, kaiingat kayo. Ang masasamang kasama ay nakakasira ng magagandang ugali. Magpakatino kayo at talikdan ang pagkakasala. Ang iba sa inyo'y mali ang pagkakakilala sa Diyos. Sinasabi ko ito upang mapahiya kayo. Hallelujah! So, para ito kasing, for example, parang pressure cooker. So, kakatimpi natin because of toxic people. Sumasabog tayo pag sobra na ang temperature natin. Right, guys? Diba? So, ano ba ang mga bagay na dapat natin gawin on not engaging in nonsense talk? So, sabi rito, number 1, change the way we think. So, according to Proverbs 11:9, sabi rito, ang labi ng walang Diyos sa iba ay panira. Ngunit ang dunong ng matuwid ay nagliligtas ng kapwa. Hallelujah! So, don't say anything when your emotions are high because you will tend to say regretful words and decisions. So, sabi nga sa Proverbs 18:21, ang buhay at kamatayan ay sa dila nakasalalay. Makikinabang ang bunga nito. Ang dito ay nagmamahal. So, gagawin natin ang tamang bagay so that we glorify God. Tama, guys? Tama. So, number 2, we must consider the source. So, don't pay attention to that source kung sino man ang nagkakalat ng mga kasalbahihan na yan. You have to know who you are dealing with. So, sabi sa Proverbs 12:16, ang pagkainis ng mangmang, pagdaka ay nahahayag, ngunit ang damdamin ng matalino ay hindi agad mababakas. So, number 3, never attack back. Sabi kasi sa Proverbs 11:12, ang kapos sa kaalaman ay humahamak sa kapwa, ngunit laging tahimik ang taong may unawa. And mababasa natin sa 1 Peter 2:23, nang siya'y alipustahin, hindi siya gumanti ang ating Panginoong Jesus. Nang siya'y pahirapan, hindi siya nagbanta. Nanalig siya sa Diyos na makatarungan sa lahat. So, we must pray to God na, help me Lord God to become like you. Yon. Panalangin natin yun sa Kanya. So, number 4, stay focused on God and His promises. Sabi nga sa 1 Samuel 36 verse 6, balisang-balisa si David pagkat pinag-uusapan ng kanyang mga tauhan na batuhin siya dahil sa sakit ng kalooban sa pagkawala ng kanilang mga anak. Kaya't siya'y dumulog kay Yahweh. So, yun ang dapat gawin, guys. So, ang nangyari dito sa topic sa story na to, sa kalaban ni David, siya ay nanalo in the end. So, sabi sa Psalms 118 verse 6, kung itong si Yahweh ang aking kasama at laging kapiling, walang pagkatakot sa aking darating. Hallelujah. At sabi sa Psalms 119, 41-42, ang dakilang pag-ibig mo sa akin ay ipahayag, at ayon sa pangako mo, Yahweh, ako ay iligtas, upang yaong nanlalait sa akin ay masagot ko, yamang ako'y may tiwala sa lahat ng salita mo. Hallelujah. So guys, sana may natutunan kayo guys sa hapong ito sa nasabi ko sa inyo ngayon on not engaging in nonsense talk by Pastora Melissa Benedicto of Light Church May Kawayan. So guys, nakuha ko to sa internet, sa YouTube, and nag-subscribe kasi ako sa kanila sa Light Church May Kawayan, and ang dami ko nakukuhang magbuting aral na nagagamit ko sa buhay araw-araw. So guys, sinishare ko ito sa inyo para kayo rin, magamit nyo rin sa buhay nyo. And siguradong hindi tayo pababayaan ng Diyos. Ano man ang dumating sa ating mga pasanin sa buhay, dulot ng mga toxic people na ito. And in the end,
makikita natin ang sarili natin na nagpupurit, nagpapasalamat sa Diyos sa bandang huli at sumasamba sa nag-iisang Diyos. And of course, ang biyaya mapupunta sa atin ng mga anak niya na nag-iisang heir, tagapagmana ng kaharian ng Diyos sa lupa. Sa lupa pa lang. Then, pagkamatay sa langit. Woo! So, that's it, guys. So, paano? Next time na lang tayo magkita. So, dito muna ako. Bye for now. See you next time. And God bless everyone. And Merry Christmas and a Happy New Year to all for 2024. So, come na 2024 para maayos na ang buhay nating lahat. So, dumating ka na nawa. So, thank you, Father God, for everything. And sana maayos na lahat ito. Cause patay na lahat ng tao sa Diyos. Sa galit ng Diyos pagdating ng panahon. Okay, guys? So, bye! See you next time!